950 o 52 ata tayong lahat dito. O uncounting pa nga eh. May mga dumadagdag. Napakadami. Ayan, suki ko yan si Mentor May sa binubuo nating bagong team ngayon dito sa IAM, yung Team Home. Suki natin siya na sa mga closing ng IBP. So, hinihiram natin siya kasi humahataw na yung ating brand ambassador, no? Hindi lang sila user ng product natin at the same hindi lang sila endorser ng product at the same time ay tinatrabaho na rin nila yung business natin. So ngayon gusto ko lang iparating sa lahat ng nandito. Ayan, alam ko maganda yung nangyayari ngayon. Salamat sa Diyos dahil sa grasya niya ay beyond our ability yung nangyari ngayon, no? Beyond sa ability natin. At gusto ko lang paalahanan na walang imposible. No? Kapag kasama mo ang Diyos, walang imposible. Kaya gusto ko ngayong lahat na nakikinig, kahit saang parte ng mundo kayo ngayon, no? Siguro talaga ay maaaring pwede hindi kayo maka-attend. Pero ba't kayo naka-attend? Kasi gusto niyang ma-witness mo yung nangyayari ngayon sa Team Blast. Ma-witness mo at marinig mo yung dapat mong marinig ngayong araw na to. Sa mga stories ng ating mga kasamahan, mga success stories nila. Gusto ko iparating na mangarap kayo ng malaki. Lahat ng nandito sa Zoom meeting na to, gusto ng Diyos ipaalala sa inyong lahat, mangarap kayo ng malaki. Dream big. Dream big. Inuulit ko. Only big dreams can move a man's soul. Mangarap tayo ng malaki, mga kapatid. Huwag na huwag mong tipirin. Huwag na huwag mong tipirin ang pangarap. Bakit ko sinasabi ito? Kailangan ma-absorb mo ito ngayon. Kahit bago ka pa lang, kahit kaka-join mo pa lang, at kahit matagal ka na parang nagiging routine mo na itong ginagawa mo, tapos nakalimutan mo ng mangarap ng malaki kasi nagiging komportable ka na dito sa nangyayari sa buhay mo. Pero gusto kong paalalahanan kayong lahat, mangarap pa kayo ng malaki. Mangarap ka ng malaki. Yun lang ang kaibahan natin sa hayop. Tandaan mo yan. Ang hayop natutulog, ang tao natutulog din. Ang hayop napapagod, ang tao napapagod din. Ang hayop kumakain, ang tao kumakain. Ang hayop umiiyak, ang tao umiiyak. Pero ano ang kaibahan ng tao at saka hayop? Ang hayop hindi nangangarap. Ang tao binigyan ng Diyos ng kapasidad at abilidad na mangarap. Huwag mong sayangin yung pinagkaiba, yung isa-isang pinagkaiba natin sa hayop. Huwag mo namang sayangin. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad, abilidad para mangarap. Huwag na huwag naman sana nating sayangin iyon. Huwag nating sayangin na mabuhay tayo dito sa mundo na parang naging hayop lang. Yung hindi na nangangarap. Ang daming tao, nilagyan ng Diyos ng potensyal. Bawat taong pinanganak, nandyan yung potensyal. Pwede silang mangarap. Pero dahil sa mga tao nasa paligid nila, sa mga taong nagsasabing hindi nila kaya, sa mga taong nagsasabing, naku, masyado kang ambisyoso, sa mga taong nagsasabing masyado kang ambisyosa, sa mga taong nagsasabi na kapag ikaw ay yumaman, maging mayabang ka. Sa mga taong nagsasabi, naku, hindi mo yan kaya. Hindi ka nga nakatapos sa pag-aaral eh. Hindi ka nga marunong magsalita eh. Mahiyain ka nga eh. Tandaan nyo, no matter, kahit ano man yung background mo, wala sa apelido, wala sa opinion ng ibang tao, nasa iyo. Nasa iyo, kapatid. Alam mo, tandaan mo to.
ganito ang mindset dapat na meron tayo. Wala kang pakialam sa ekonomiya sa labas. Ikaw ang mag-create ng sarili mo ekonomiya. Wala kang takot kung anong nangyayari sa labas. Hanggat alam mo, ikaw ang may control. Huwag kang magpa-control ng nasa labas kung ano yung nangyayari. Ang dapat mong kontrolin yung nasa loob. Kasi yun lang ang control mo. Pag sinabi nila, naku, mahirap talaga ngayon. Naku, mahirap talaga. Yung puro problema ang nakikita. Naku, bagsak yung ekonomiya. Hindi totoo yun. Ikaw ang ekonomiya. Ikaw ang ekonomiya. Ikaw ang masusunod kung ano ang gusto mo. Meron tayong choice. Meron kang choice, mga kapatid. Choice mo na makinig sa mga negative, pero choice mo rin na makinig sa mga matagumpay na tao. Meron kang choice. You always have a choice. Choice mo na huminto kapag nahirapan, pero choice mo rin na tumuloy kahit nahihirapan. Lahat ng nagtagumpay, tandaan nyo, lahat yan dumanas ng struggles. Lahat yan dumanas ng failures. Pero lagi natin tandaan, success is not the opposite of failure. Failure is part of success. Parte ng success ang failures. Kailangan mong pagdaanan yun. Kasi meron ka dapat matutunan doon. Maraming tao sa labas na pwede kang laitin, pwede kang pagtawanan kasi masyadong malaki ka mangarap. Let them. Do not let anyone steal your dreams. Huwag mong hayaang nakawin ng ibang tao yung pangarap mo. Nakita mo na ang I am worldwide. Nakita mo. Pwedeng magbago yung buhay mo. Yung unang paglatag sa'yo ng presentation, yung heart mo, alam mo yun, may bumubulong sa'yo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Yun lang ang pakinggan mo. Gusto kong maniwala ka sa sarili mo, kagaya ng paniwala ko sa'yo. Naniniwala ako ng lahat ng nandito, aasenso. Lahat ng nandito, pwedeng makuha ang pangarap nila. Basta maniwala lang sila. Alam nyo ba? Sinabi sa Biblia, as a man thinketh in his heart, so is he. Tapos ang laban. Kapag ang tao naniwala, kung ano yung iniisip niya, kung ano yung pinapaniwalaan niya, yun ang maging siya. Believe. Maniwala ka. Maniwala ka na ito ay kaya mo. Kung nagawa ni Mentor Shirley May, kung nagawa ni Mentor Stephen, kung nagawa ni Mentor Krisha, nagawa ni Mentor JC, ni Mentor Ven, nagawa ni Mentor Kat, magagawa ko rin. Lagi mong tandaan, lagi mong isipin, as a man thinketh on his heart, so is he. Kung anong pinaniwalaan ng isang tao, yun ang maging siya. Yung nangyari sa I Am Worldwide, sa umpisa pa lang pinaniwalaan na natin ito. Maraming nagsasabi sa labas na hindi yan mangyayari. Walang magkakaroon ng 800,000 per week, 1 million per week na income sa network marketing. Yung one account policy na yan, malabong mangyari yan. Ang dami nagsasabi sa labas. Pero hindi naman bilang ang sinasabi ng nasa labas. Not counted yun, wala sa Bible yun. Ang sinabi ng Biblia, as a man thinketh and believe in his heart, so is he. Kung anong pinaniwalaan ng isang tao, yun ang maging siya. Paniwalaan mo ang sarili mo. Lagi mong tandaan yun. Paniwalaan mo. Kung ano ang pinakita sa iyo ng Diyos na vision and dreams, paniwalaan mo. Kailangan mo lang trabahuin 6 days a week. Dapat may isang pahinga to reflect. Di ba? May isang pahinga to reflect para mag-recover ang body. Pero 6 days a week. 6 days a week o 6 nights a week. Depende. Kung part-timer ka, kung may trabaho ka sa umaga, gawin mo ng gabi. Araw-araw. 6 days a week. Gawin mo ang I Am Worldwide. Kahit part-time. Araw-araw, bigyan mo ng 2 to 3 hours per day. Every day. Basang importante yung paniwala mo. Yung nakita mo.
Meron ka nang na-hit ngayon. Alam mo, Monday, bukas. Tuesday, ginagawa mo ito. Wednesday, ginagawa mo. Thursday, ginagawa mo. Friday, ginagawa mo. Saturday, ginagawa mo. Habang ginagawa mo yung I am, every day, no? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ginagawa mo yung I am, gusto ko yung heartbeat mo. Habang naglalatag ka, yung heartbeat mo, yung bawat pitik, no, ng puso mo, pumipitik, diamond, 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 habang hinahataw mo to, diamond, walang pakialam kung diamond ka na ngayon, blue diamond, kung blue diamond ka na, black diamond, 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 kung black ka na, crown diamond, 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 gawin mo. Diamond, diamond. Araw-araw, pumipitik yung puso mo. Diamond, 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 diamond. Lagi mong tandaan yun. Hindi para sa sarili mo lang. Kapag ikaw nag-diamond, nag-blue diamond, nag-black diamond, anong nangyayari? Marami kang taong ma-inspire. Marami kang taong mabuhay ang pangarap na kung nagawa mo, magagawa rin nila. Hindi mo lang alam yun. Yung achievement na mararating mo, meron kang matouch na lives, napakadami. Hindi lang sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga taong nakikinig lang sa story mo. Hindi mo alam. Maraming tao kang ma-inspire at ma-activate yung kanilang belief na kung nagawa mo, magagawa rin nila. Lagi mo tandaan yun. Sa lahat ng hindi pa diamond, go diamond. Diamond, 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 diamond. Araw-araw habang naglalatag ka, ang nasa isip mo maging diamond. Huwag kang huminto. 6 days a week gawin mo ang negosyo para makapagplano ka. Imagine mo, pag nag-diamond ka, mamamax out mo 800,000 per week. Bakit gusto mo maging diamond? Siyempre, gusto mo ng time freedom and financial freedom. Ima-max out mo yan eh. Yun yung diamond lifestyle. Hindi lang level na diamond, meron pang blue, meron pang black, meron pang crown. Ganun dapat ang mentality. So kung nakahit ka ngayon, celebrate mo lang to ngayong araw na to. Ngayon mo lang i-celebrate. Ngayon lang. Bukas, ibang goal naman. Mas mataas na. Mas mataas na. Lagi mong tandaan. Tandaan mo to. Yeah. Sabi ni King Solomon, without vision, people perish. Kaya lagi kang meron dapat na tinatarget. Meron ka dapat vision ulit. Kasi baka masyado mong ma-embrace itong pagiging achiever mo ngayon. Nag-diamond ka ngayon. Tapos na-embrace mo, nakalimutan mo ulit na dapat meron ka pa ulit vision. Meron ka ulit target na mas mataas pa. Bakit? Maging stagnant ka dyan. Ang tawag ni John Maxwell dyan is destination disease. Ang tawag ni Miles Monroe dyan is the present success. Your present success, yung present success natin ay pwedeng agawin yung future success. Pwede niyang agawin yun. Marami pang potential na nasa loob mo. Marami pang potential na nasa loob mo. Inuulit ko, marami pang potential na nasa loob mo na naghihintay ang Diyos na ilabas mo. 6 days a week, believe in yourself, dream big. Dream big. Hindi importante kung ikaw ay 15 o 20 anyos, kung ikaw ay 30 o 40 anyos. Hindi importante kung ikaw ay 80, ikaw ay 60, kung sino ang nanay tatay mo, ano ang apelyido mo, nakatapos o hindi. Hindi importante yan. Maniwala ka. Wala sa Biblia yan. Ano ang narating mo sa edukasyon mo? Ano yung background ng mga magulang mo? Na dapat ganito, dito ka nakatapos sa pag-aaral na ganito. Wala yan sa Biblia. Importante yung paniwala mo. Yung relasyon mo sa Kanya. Yun yung importante sa buhay. Tandaan mo yan. Maniwala ka.
Ang daming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang iba ginawa kasi nilang excuse iyan. Sabihin nila, paano kaya yaman dyan? Isa pag-aaral nga lang, di mo na nagawa. Guys, hindi ka tatanungin dun sa langit. Maniwala ka. Lahat tayo may purpose. Kanya-kanya. Good job, may diploma ka. Hindi naman yung tinatanong. Ang dami nating kilala, may diploma o nahihirapan sa buhay. Bakit? Na-mindset sila ng ganun. Na-mindset sila. Si Stephen na nga lang, engineer yan eh. Si Mentor Stephen, engineer yan. Si Mentor Crisio, nurse yan. Wala naman tayong dyan eh. Hindi naman natin yan kinakalaban. Walang problema dyan. Kaya nga lang, sabi niya, kung magpamilya ka, sakto ba? O kulang ang sweldo? Kaya nga kadarasang empleyado, yung ATM nakasanla eh. Guys, real talk lang tayo. Yung pag-uusapan natin yung realidad. Yung ATM nakasanla palagi, yung nakakaawa. Bigyan natin ng pagkakataon naman sila sa buhay. Imbitahin natin sa IAM yan. Hindi naman na kailangang iwanan ang trabaho nila. Idagdag lang nila ito. Then pagkatapos, makikita nila ngayon na mas malaki na ang kinikita nila sa IAM. Habang nagtatrabaho, darating ang araw, yung isang buwan nila doon sa trabaho, tapos ang kinikita nila sa IAM, part-time lang, 1 week na lang, doon isang buwan. Darating ang time, yung isang buwan nila, isang araw na lang dito sa IAM, o nasa kanilang decision kung mag-resign na sila o hindi. Tandaan natin yan. Tingnan mo ito mabuti. Balikan mo yung ano mo, kung ilang years ka na pumapasok sa trabaho, balikan mo yan. Tapos ito ang realidad. Kapag huminto ka, kasi may kakilala ako, 15 years siya sa work. Yung isa naman, 20 years siya sa work. Tinanong ko, pag huminto ka, dyan sa work mo ngayong araw na to, hihinto ka, may aabangan ka pa bang papasok na pera sa bulsa mo? Tingnan mo mabuti yan. Yan ang tanong mo sa isip mo. Kapag huminto ka ngayon, di ba, 10 taong ka na dyan? Di ba, 20 years ka na dyan? Kapag huminto ka, meron bang papasok na pera sa'yo? Yun yung lagi mong tingnan. Kung wala, ngayon pa lang, magdesisyon ka na i-build ang IAM business mo. Habang nagtatrabaho ka, hindi ko sasabing iwanan mo yan. Pero kailangan mong maging wais. Kasi pag huminto ka, papalitan ka lang ng kumpanya mo. Ang bilis mong palitan. Hanap agad sila iba. Dami nag-a-apply eh. Pero ang question, meron bang darating at papasok na pera sa'yo? Kahit binuhos mo ang 10 taon mo dyan, 20 years mo dyan, meron bang papasok pa na income kapag huminto ka sa trabaho mo? Kung ang sagot ay wala, seryosohin mo yung IAM. Isabay mo lang. Alam mo, ang dami nagpa-part-time dito. Ang dami nagpa-part-time. Pero after 5 years sila dito, ma-establish sila ng maayos, nag-diamond sila, mababa, 500,000 kahit hindi na sila gumagalaw. Ang kanilang galaw na lang ay pag ganito-ganito. Tatawagin na lang sila pag may event ang kanilang team at mag-share ng kanilang testimony. 5 taon lang. Kung binigyan mo nga ng 10 taon, yan trabaho mo, binigyan mo nga yan ng oras, na kapag huminto ka, wala din namang residual income na mabibuild. E di why not? Bigyan mo rin to ng oras. Kasi kahit 5 taong ka dito at ginawa mo araw-araw, yung 6 days a week, ginawa mo to, inaral mo ng maayos to, ginawa mo ng tama ang negosyo, sigurado ako 101% guaranteed mababa 500 o 1 milyong kabuan-buwan. Mababa 500 o 1 milyong kabuan-buwan. Bakit mo kailangan ng 500, 1 milyong buwan-buwan? Ang question, bakit ka ba nagtatrabaho din? Diba? Pareho lang namang oras yun. Pareho lang pagod at sipag ang gagawin mo. Ganun lang din ang tanong ko sa'yo. Bakit mo kailangan magtrabaho din? Siyempre, para ma-provide sa pamilya. Mabigay yung ano. Kasi walang libre sa mundo eh. Walang libre sa mundo. Kaya nga lang, yung binubuhusan mo ng oras, magbibigay ba ng residual income sa'yo pag huminto ka? Yun ang tanong. Kaya nga, maging wais ka ngayon. May negosyo na. May negosyo na kung saan pwede mong simulan kahit sa mababang kapital lang at merong mga top mentors na pwedeng mag-guide sa'yo habang nagsisimula ka.
Basta gusto kong malaman mo, kaya mo yan. Kaya mong matupad ang pangarap mo. Kasi walang aagaw sa'yo niyan. Walang aagaw sa'yo. Kapag nag-decide ka, gusto kong mabago ang buhay ko. Gusto ko ring maging katulad ng mga mentors ko. Kapag nag-decide ka na, wala nang pipigil sa'yo. Wala nang makakapigil, wala nang makakaawat kapag nagdesisyon ka. Sa kahit anumang mga pagdadaanan nating struggle dito, pag nagdesisyon ka, kahit anuman, guys, tandaan mo, ito pa lang ang simula mo dito sa I Am. This is your first day. Tandaan mo, you ain't seen nothing yet. The best is yet to come. Hindi mo pa nakikita lahat. The best is yet to come. Maniwala ka. Maniwala ka. Ito yung simula ng araw mo. Hatawin mo to ng todo. I-goal mong mag-diamond. I-goal mong mag-blue. I-goal mong mag-black. I-goal mong mag-crown hanggang maging alpha mentor ka. Araw-araw, iset mo sa mind mo yan. Huwag mong hayaang nakawin ng iba yung binigay sa iyo ng Diyos dahil lang sa mga opinion nila na hindi naman valid kasi ikaw naman talaga ang masusunod. Meron kang choice. Choice mo. Choice mo kung kikita ka lang ng 30,000 a month, 50,000 a month, 100,000 a month. Choice mo yan. Choice mo din kikita ng 1 milyon kada buwan, 2 milyon kada buwan. Choice mo rin yan. Nasa iyong mga kamay lang. Lagi mong tandaan yan. Lagi mong tandaan. Tandaan mo to. The best way to help the poor. The best way to help the poor is not to become one of them. Ang pinakamagandang paraan para makatulong sa may hirap ay huwag tumulad sa kanila. Lumabas tayo doon. Magpayaman tayo. Kasi pag tayo ay meron na, doon na tayo makakatulong. Hindi lang sa pera, kundi sa inspirasyon. Kung ikaw, umasenso na, balikan mo yung mga kasamahan mo. Doon sa lugar nyo. Balikan nyo. At sasabihin mo sa kanila, pare, pareho tayo ng sinimulan. Dito rin ako pinanganak sa squatters area na ito. Pareho din tayo, walang background na maayos, na mga may kayang mga magulang. Pero pare, nagawa ko. Kaya naniniwala ko, magagawa mo din. Meron akong binalikan doon sa probinsya namin sa Davao. Binalikan ko sila. Kinausap ko sila. Kaya lang, ang problema, sila mismo. Hindi na sila naniniwala sa sarili nila. Hindi na sila naniniwala sa sarili nila. Itandaan natin, if you think you can or cannot, you are right. Kung iniisip mo at pininiwalaan mo na kaya mo o hindi mo kaya, tama ka dyan. Hindi na sila naniniwala na meron din silang abilidad. Biruin mo, kasamahan ko yun. Sa squatters area kami nakatira. Mas may TV pa nga sila nung mga panahon na yun, kami wala. Pero bumalik ako doon. Sabi ko, bro, nagawa ko. Kaya mo rin. Pareho lang tayo dito pinanganak sa squatters area na to. Paniwalaan mo lang ang sarili mo. Yun yung gusto ko iparating sa'yo. Mangarap ka ng mga laki. Paniwalaan mo ang sarili mo na mangyayari yun. Wala nang iba. Tapusin ko to sa isang kwento. Merong bulag. Kwento to sa Biblia. Merong 2 bulag. Sumisigaw. Narinig nila kasi di nila nakita eh. Kasi merong commotion eh. Siguro narinig nila. Kasi malakas ang pandinig ng bulag. Tandaan nyo ang bulag malakas ang pandinig kasi nagagamit talaga nila yung tenga nila kasi walang distraction eh. Walang distraction sa bulag eh. Nakita nila ngayon. Narinig nila ngayon na sumisigaw sila kasi alam nila na si Jesus ay manggagamot. Sabi na, Lord, Son of David, have mercy on us. Lord, Son of David, sigaw sila ng sigaw. Meron mga hawi boys si Jesus. Alam mo mga hawi boys? Yung mga disciples niya, taga-hawi, no? Yun yung hawi boys. Sabi, tumahimik kayo, ang ingay nyo. Sabi ng mga
Tapos narinig ni Jesus, sabi niya, hayaan nyo, nilapitan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, what can I do for you? What can I do for you? Sabi nila, Lord, we want our sight. We want to see. Sabi nila. Gusto nilang makakita. Ito ang sagot ng Diyos, ha? Sagot ni Jesus. Do you believe that I am able to do this? Do you believe that I am able to do this? Ang sagot ng mga bulag, kahit hindi nila alam kung pinagtripan lang sila nito, hindi nila alam na kung si Jesus to itong kausap nila, hindi nila alam bakit bulag sila. Pero ang sagot nila, sabi nila, yes, Lord, we believe without a shadow of doubt. Sabi nila, we believe without a shadow of doubt. Ang sagot ni Jesus, become what you believe. Become what you believe. Bigla sila nakakita. Bigla sila nakakita. Yun din ang tanong ko sa inyo. Nagdadasal kayo. Pinakitaan kayo ng vision ng Diyos na pwede kayong umasenso. Gaganda ang buhay nyo. Ang question ng Diyos sa inyo ngayon, do you believe that I am able to do this? Do you believe that I am able to do this? Dapat ang sagot nyo, yes, Lord, we believe. Without a shadow of doubt. Guys, dapat kitang-kita nyo na. Kitang-kita nyo na yung mangyayari sa buhay nyo. Dapat nakikita nyo na. Ikaw yung crown alpha mentor ng I Am Worldwide. Naglalakad ka sa red carpet. Nagpuputukan ngayon sa gilid mo. Ang daming tao ngayon, mga downlines mo lahat nasa paligid mo, mga leaders mo, mga diamonds, napakadami, blue diamonds. Kitang-kita mo na kasama mo ang pamilya mo, nagbabakasyon kayo. Kitang-kita mo na nagti-3 million per week ka na. Tandaan mo, kailangan mo yan ma-absorb palagi, everyday, nasa mind mo yan. Pinaniwalaan mo na yun kasi yung feelings, yung vibration, yun yung importante. Yung belief, yung paniwala, kailangan yun, meron yun. Sabi ng mga bulag, yes Lord, we believe, kahit di pa nila nakikita. Alam niyo ba, sabi ni Jesus, according to your faith, will it be done unto you. Faith, ano ba yung faith? Ang faith ay isang bagay na pininiwalaan mo na mangyayari kahit hindi mo pa nakikita. Pero sigurado ka, faith is for being sure of the things that you hope for and certain of the things which you do not see. Ang faith ay isang bagay na inaasahan mo na mangyayari, na sigurado ka, 100% kahit hindi mo pa nakikita. Ang sinabi ng Diyos, ang sinabi ni Jesus, according to your faith, will it be done unto you. Hindi aksidente kung bakit naging diamond si Mentor JC. Hindi aksidente kung bakit naging diamond si Mentor Krisha. Hindi aksidente kung bakit naging diamond si Mentor Ven, si Mentor Dadel. Hindi aksidente kung bakit naging blue diamond si Mentor May. Hindi aksidente. Pinaniwalaan nila yon. Pinili nila maging diamond. Kailangan mong maintindihan. Sabi ng Diyos, become what you believe. Become what you believe. Kung anong paniwala mo, magiging ikaw yun. Araw-arawin mo yan. Sa routine mo, isama mo palagi yung vision, yung dreams, yung gusto mong mangyari, yung pinaniwalaan mo. You become what you believe. Hindi importante ang paniwala ng iba. Ang importante kung ano ang paniwala mo. Maraming salamat. Keep safe and stay healthy. Never give up. See you all at the top. God bless.